At public figures, ito merong kategory yung jurisprudence kung sino yung public figure. Sino man na naging sikat, anyone who gains prominence, naging sikat siya dahil sa kanyang profesyon. So ito yung mga artista, athletes, models, yung mga sikat na broadcasters, etc. etc. So hindi ito by reason of talent, kung hindi by reason of profession, kailangan nilang ibenta yung kanilang pangalan, yung kanilang storya, kaya kailangan nilang mapag-usapan. So gumagawa sila ng storya na mapapag-usapan. So yung mga nakikita niyong mga quote-unquote news or etc., yung mga love teams o kaya yung mga showbiz, karamihan nun ay promotional. Anong ibig sabihin ng promotional? Ginagawa nila yon para mapag-usapan sila, para mabenta yung kanilang pelikula or show. So kahit na hindi newsworthy, lumalabas yun sa balita kasi promotional yun. Ano pa? Accomplishments, kung anumang mga yung nagawa anumang nagawa ng isang tao na nakakatulong sa marami, yun ay accomplishment. Yung kanyang, kung na-invento niya yung, halimbawa yung mga naka-invento ng mRNA na bakuna sa COVID-19, laban sa COVID-19 virus, persons of the year sila, di ba? Dahil na-develop nila yung groundbreaking na yung mRNA is gumagamit. Nung araw ang ginagamit kasi yung patay na katawan ng virus. Sila ang ginamit nila. Yung COVID-19 virus kasi ang kaibahan niya yung virus na to. Meron siyang ganon, yung parang meron siyang kawit. Yung kawit na yun yung nagki-cleave sa human cell. Yung SARS-CoV, yung coronavirus lang yung may ganon, yung meron siyang kawit na ganon. Ang ginawa ng mga scientists, yung kawit na yung kinuha nila na live. Pero hindi yun nagre-replicate eh. Hindi yun dumadami kasi ano lang siya. Kinuha lang nila yung kawit. So yun yung nilagay sa bakuna. Live siya. So masasana yung cells mo kapag na-meet nila yung live na particle na yon, at magkakaroon ka ng immunity kasi na-meet na siya ng iyong cells. So familiar na siya. So breakthrough yon, kaya accomplishment, kasama yan sa accomplishment. So great talent, great wealth, great beauty. Yan yung mga nanalo ng beauty contest, yung mga billionaires, tsaka yung merong yung mga may mga prodigies, ganyan. Child prodigy, great talent. Ikaw ay magiging public figure. Sa media din, yung mga gumawa ng krimen, lumalabas yung pangalan nila sa mga reports. Maliban na lamang mga bata, hindi pwedeng ilabas ang pangalan ng mga bata. So that's not allowed. Pero yung kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen, lumalabas yung kanyang pangalan dun sa police report. Advocacy, yung mga mamamayan na kasapi ng mga organizations na meron silang mga gustong isulong na mga uh, isulong ng mga advokasya, mga pagbabago, ganyan. Yun ay pwede silang maging public figure. Heroism, kapag ikaw ay meron kang iniligtas sa tao, or siguro nakapulot ka ng isang maleta ng pera at isinoli mo, ikaw ay you will be hailed as a modern day hero. Unfortunately, pati yung victimization, so maliban na lamang kung rape, incest, sexual harassment, hindi dapat pinapakita yung pangalan. Pero yung victimization, dahil kasama siya sa crime report, nasasama doon yung tao na involved. Pero hindi pwedeng sabihin yung pangalan kapag ito nga ay rape, sexual harassment, etc. Mode of living or lifestyle. So ito yung mga tao na nag-hold sila ng mga bonggang-bongga na party at nag-iimbita sila ng mga influencers para lumabas sila sa social media, etc. Nagiging public figure sila. Tapos, unusual appearances when these have something to do with medical discovery. So, yung tinatawag na quote-unquote, I hate to say the word, but ito yung ginagamit term, freak show, di ba? So, ito po yung mga, palaging merong Siamese twins stories, di ba? So, kailangan sa ethics, kunin mo yung kanilang permiso. At siguro bigyan mo sila ng compensation kung kumita yung storya mo. Pero, yan din, lumalabas sila sa balita. Yeah, it's okay. Bio break. It's okay, Rain. Kailangan ko ba i-click it? At, how do I close? At, involvement in newsworthy event. So ito ay catch-all.
kapag ikaw ay, halimbawa, ano yung mga newsworthy events, sunog, baha, lindol, nakawan, etc. Kapag ikaw ay na-involved doon, ikaw ay lalabas ka rin sa balita. At ano yung rule? Kapag ang ulat mo ay tungkol sa public officials na ating dinescribe kanina or public figures, at ito ay a matter of public concern, ito ay meron ng public figure doctrine na ginagamit dito. So ano yung public figure doctrine? Kapag ang iyong ulat ay totoo, ito ay hindi ka mako-convict for libel. Kapag ang iyong ulat ay totoo, hindi ka mako-convict for libel. So halimbawa, nakatanggap ka ng, just to illustrate to you that this is not as simple as it sounds. Halimbawa, nakatanggap ka ng intel report. So dun sa, halimbawa, intel report ng National Security Council. Tapos sinabi dun sa intel report na yon na si ganitong tao, halimbawa si Mr. T, ay isang member siya ng isang sindikato at siya ay smuggler, etc. At iyon ay publish mo yung intel report na nilagay mo yung pangalan ng tao na ito at nilagay mo na ito ay tungkol sa bata ito sa intel report. So kapag meron kang hawak na intel report, pwede mo na bang ilathala yon at ilathala yung pangalan ng taong involved? What do you think? Na nakalagay doon siya ay smuggler, siya ay drug dealer, at pinangalanan mo siya. At ang iyong gagamitin ay yung intel report na nakuha mo. It landed on your desk. What do you think? Meron kang hawak na intel report. Bawat isang allegation doon, meron kang independent checking. So sa investigative journalism, ano yung requirement natin na itinuturo sa school? Dapat merong 2 or more independent sources. 2 or more independent sources. So sabi mo meron kang intel report, dapat meron ka pang ibang sources, multiple sources, para maging safe. Okay, got it? So yun yun. So if the report is true, there is no liability. So importante na na-check mo yon. Meron kang multiple sources. Kaya natin nire-require sa ating mga kurso sa investigative journalism na meron kang multiple sources para kapag ikaw ay na-demanda, maipapakita mo na ang iyong report ay totoo, or kung nagkamali ka man, ito yung false. Kung nagkamali ka man, ipakita mo na meron kang multiple sources at pinagsinungalingan ka. Pinagsinungalingan ka ng mga sources mo. Mapapakita mo sa ganoong paraan na ikaw ay without malice at hindi ka mako-convict for libel. Got it? Kung yung report mo naman ay false na nga, nagkamali ka na nga, or hindi totoo yung report, or hindi mo na ipakitang totoo, at nakipakita na meron kang reckless disregard for the truth. Ano yung reckless disregard for the truth? Ang ibig sabihin nito ay hindi mo ginawa yung proseso para malaman yung katotohanan, or wala kang sources. Intel report lang ang iyong at ito ay hindi tinuturing na first-hand source. Yun po ay tinuturing na reckless disregard for the truth. Or knowledge of falsity, alam mo na lang hindi totoo, ini-report mo pa. Pwede nilang patunayan to, sabihin nila na yung reporter mo nandun sa Senado, nakita niya na nandun yung senator na sinasabi mo, pero ini-report mo pa rin na patay na siya, ganyan. So, alam mong hindi totoo, pero ni-report mo pa rin. At facts to show motive for revenge. Pwedeng maipakita na ikaw ay dating empleyado ng tao na yon at ikaw ay tinanggal, so nagiganti ka lang. So, kung meron ng tatlong ito, ang tawag dito ay actual malice or malice in fact, at ang iyong report ay kasinungalingan or pagkakamali, ikaw ay mako-convict for libel. Okay, so ano ulit yun? So, yung public figure doctrine is a defense in libel. Pero kung ang report mo ay hindi totoo at wala kang sources, kahit na public figure yan, ikaw ay mako-convict for libel. Pero dun sa kaso nila Maria Ressa, nag-prescribe na yon. Nag-prescribe na yung offense na yun kasi libel prescribes in 1 year under the revised penal code. Pero itinuloy pa rin yung sa kanila. So I'll discuss it later. So dapat na-dismiss yung kaso na yon.
Kasi nag-prescribe na siya. Ayun, na-discuss ko yan. Malice in fact ang tawag dyan. Ano yung general rule again? Ang paninirang puri, pamimintas ay libels per se. Merong evil motive dito na presumed. Ang tawag doon ay malice in law. Lahat ng paninirang puri ay pinagpapalagay na merong evil motive. Yun ay ang tawag doon ay malice in law. Truth is not a defense. Hindi mo pwedeng sabihin, totoo naman kung ito ay libelous per se. Nagmamatter lang kung totoo o hindi, kung gagamitin mo yung public figure doctrine as a defense. Defamation is actionable unless good motives. So ang paninirang puri ay maaari kang mademanda at magkakaroon ka lamang ng depensa kung meron kang good motives. Ano yung good motives? Kapag merong public interest involved or merong public figure doctrine kang ginagamit. In which case, you will be exempt from punishment. So yun po ang anong elements ng libel. Paninirang puri. Libel is a public and malicious imputation of a vice, crime, or defect or to blacken the memory of one who is dead. So ito ay paninirang puri, malice, yung evil motive, identification. Kapag para ikaw ay ma-convict for libel, kailangan yung sinisiraan puri ay pinangalanan. Kung hindi man pinangalanan, siya ay dinescribe para siya makilala ng mga tao. So yung mga blind items, nagtatago sila sa blind item para hindi sila malibelo. Pero kung na-describe naman nila ng mabuti, binigay nila yung gender, saan nakatira, ano yung trabaho, ano yung initials, ganyan. Enough description yon to be sufficiently identified. At dapat ay na-publish ito. Anong ibig sabihin ng publication sa libel law? Enough, hindi kailangang marami ang nakabasa. Enough na isang tao lang, a third party had read it.